Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Announcement lang po, sa mga mag-o-offer po ng bulaklak para kay Maria, mamaya po during the offertory, pwede po nating i-offer yung bulaklak. Salamat po. Tawag sa ikakasal, si John Kevin Boter Camo, 27 years old, nakatira sa number 4 Faith Street, Chera Evelina Homes, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Colleen Donica Faustino Garcia, 28 years old, nakatira sa number 4 Faith Street, Chera Evelina Homes, Culiat, Quezon City, sa June 14, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Chera Verde Homes 1, Culiat, Quezon City. Si Justin Christopher Lim, 32 years old, nakatira sa 9 PV Calao West, Tierra Pura Subdivision, Tandang Sora, Quezon City, ay ikakasal kay Floricel Castro, 34 years old, nakatira sa Kolong-Kolong, Ibahay, Aklan, sa July 14, 2024, sa The Manila Cathedral, Manila City. Si Christian John Calitro Molina, 25 years old, nakatira sa 1354 Interior Burgos Street, Paco, Manila, ay ikakasal kay Ellie May Tuazon Igos, 23 years old, nakatira sa number 45 Balud Street, Congressional Avenue, Culiat, Quezon City, sa June 30, 2024, sa San Vicente de Paul Parish, Ermita, Manila. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla, una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ni Hesukristo aming manunubos at ni Maria aming mahal na ina. Ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang Reyna ng Langit. O Reyna ng Langit, magalak ka, Aleluya, sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Aleluya, ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi, Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya.
sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Ngayon po ang ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at ang tema ng ating banal na misa, manatili sa aking pag-ibig at kayo'y mamunga. Patuloy ngayong tinatalakay ng Panginoong Hesus ang pakikipag-isa sa Kanya bilang kondisyon upang magbunga ang kabanalan sa ating buhay. Binibigyan din niyang nasa pagtalima sa Kanyang kautusang magmahalan ang praktikal na paraan ng pagpapatunay ng ating pakikiisa sa Kanya upang tayo'y mamunga. May kaugnayang nagbibigay buhay sa pakikiisa kay Jesus at pagiging mabunga at pagmamahalan at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang ipagdiriwang nating Eukaristiya ay isang tanda ng ating pakikiisa sa Panginoon at sa ating sarili-sarili. Isa rin itong mabisang paraan ng pagpapatibay sa gayong pakikiisa kapag ipinahayag natin ang salita ng Diyos, lalo na sa sama-samang pagdarasal at pagtanggap ng banal na komunyon. Atin na pong simulan ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa harap ng maraming natin pagkukulang at paglabag sa kautusang magmahal sa kapwa, hilingin natin ang pagpapatawad ng Panginoon at ang biyaya ng higit na katapatan. Panginoon,
Pagkatiwaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginagunita ay lagi namin matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapabinyag ng senturyong Romanong si Cornelio at lahat ng kanyang kasama sa bahay ay isang natatanging palatandaan na di lamang sa kanilang buhay kundi sa kasaysayan ng simbahan. Sa kanyang pagbubukas ng pintuan para sa mga di-Hudyo, nagsimula ang simbahan sa pagiging panlahat, anupat tahanan ng lahat ng bansa at kultura. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita ng iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay.
sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niya'y ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ipinaalala sa atin ngayon ni Apostol San Juan ang mahalagang ugnayan ng tunay na pagmamahal at pagkakakilala sa Diyos. Binibigyang diin din dito na si Jesus ang pinakadakilang tanda ng pagmamahal ng Ama sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kaniyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kaniyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko
kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, once again, good morning po sa inyong lahat. Isa sa pinakapaboritong tema ng mga awitin, mga tula, mga salaysay o kwento, ang pag-ibig o pagmamahal. No? Love is, I think, most used or sometimes misused or abused word, no, in all our and everything of our life. Dahil hinahanap ito ng marami. Ito ang nagbibigay ng kulay sa ating buhay at ito nga ang nagbibigay ng kabuluhan sa ating mga gawain. Kahit na mahirap at kahit na matagal, anumang hamon ay gawain natin at makagawa natin kung tayo ay may pag-ibig at kung tayo ay iniibig. Pero ang problema maraming beses, we tend to romanticize love. No, parang romance lamang ang pag-ibig. But love has different forms, my dear brothers and sisters. No, like eros, philia, storge, agape. Ang eros normally, no, sa romantic love, especially husband and wife. And then philia, yung pag-ibig sa mga kaibigan, no, friends, the people around us. Storge is natural love. It is para sa ating mga family members, mga magulang, mga kapatid, mga pinsan, ganon. And then finally, agape. Ito ay mas malalim. Hindi lang ito tungkol sa mga bagay-bagay. Ito ay pangmatagalan at ito ay humihingi ng commitment. This is the love that Jesus is demanding us from us sa ating Ebanghelyo, itong commitment, itong love, mag-ibigan kayo or magmahalan kayo, love one another. So, ang tanong ay, bakit magmahalan tayo? Bakit mag-ibigan tayo? Or paano tayo mag-ibigan tayo? Or possibly ba? So, my dear brothers and sisters, I think first of all, bakit we need to love one another? Bakit magmahalan tayo? Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ito narinig natin sa ating ikalawang pagbasa, na hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Umibig ang Diyos at patuloy tayong ibigin ng Diyos. And for one reason alone, nais niya na tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. At gagawin ng Diyos ang lahat upang ang pag-ibig ay maging ganap at may paranas sa ating lahat. Yan ang agape. It's all about other person. Hindi na selfish love. Hindi self-centered love. Itong love other-centered. That's why God wants us to experience, have life. That's why He loves us, my dear brothers and sisters. Iniibig tayo ng Diyos Ama at iniibig tayo ni Jesus. Yan sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. So my dear brothers and sisters, ito ang magandang balita, mabuting balita ngayong linggo, nga minamahal ako.
minamahal ikaw, minamahal tayong lahat. Minamahal tayong lahat ng Diyos. God loves us. Now, ang hinihingi lang niya ay manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Hayaan lang natin patuloy niyang mahalin tayo. So, my dear brothers and sisters, and then secondly, God loves us unconditionally. No, walang condition, walang limit ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. No, sa ating unang pagbasa, natiyak ni San Pedro, no, na walang itinatangi ang Diyos. Wala siyang pinipiling lahi. Kasi nagulat kahit si Pedro sa unang pagbasa nung maranasan niya ito sa the descending of the Holy Spirit on the Gentiles, no, lalo na kay Cornelius and sa pamilya niya. So kasi akala nila nga ang salvation only for the Jews. Pero hindi talaga. Kahit ng mga pagano, pinili, tinawag bilang mga anak ng Diyos, bilang sakop ng Diyos. Kaya nga taliwas ito sa lumang paniniwala at kaisipan na tanging sila, mga Hudyo lamang, ang marapat pagpalay ng Diyos. Kaya nga sabi ni San Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugot siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saan bansa. Ito po din, no, ang mabuting balita. Magandang balita sa atin. Sino man tayo, anuman ang pinanggaling natin, masama man tayo o walang kibo sa simbahan, mahal tayo ng Diyos. So una, God loves us first, and then secondly, God loves us unconditionally. Hindi base sa ating mga gawa, hindi base sa ating mga background, hindi base sa ating mga studies or mga possessions or whatever, my dear brothers and sisters. Tinuturing niya tayo na kaibigan at kapatid pa nga. Wala siyang inililihim sa atin. Pinapaalam niya sa atin ang magandang balita ng kaligtasan. Ibinibigay niya sa atin ang kanyang Espiritong Banal at magdadala sa atin ng buong katotohanan. Ganito ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. So ang hamon sa atin ay tularan ito. To be like Jesus, to love like Jesus, gaya ng ginawa niya, gaya ng pag-ibig ng Diyos, nga maging instrumento din ng pag-ibig ng Ama, lalong higit sa mga kapatid natin nangangailangan. Kaya nga, Jesus commands His disciples, commands all of us, mag-ibigan kayo, magmahalan kayo. Kaya nga mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, dapat din tayong magmahal. No, mahalin natin ang ating kapwa-tao, kilala man natin siya o hindi. Hindi natin kailangan makilala ang lahat ng ating kapwa-tao para mahalin natin sila. Hindi na mahalaga kung ano ang kanilang nakaraan, kung sino man sila o ano ang lahi nila. Kinakailangan mahalin pa rin natin sila. Sapagkat gayon din tayo, kamahal ng Diyos. But the question, ang tanong ay, how can we love? Paano tayo umiibig at magmahalan tayo? Madali po ba ito? Possible ba ito? At dito pumapasok ang isa pang matibay na aral ng liturhiya ng atin sa araw na ito. Makabagbag damdam ang hilig at utos ni Jesus sa atin. Manatili kayo sa aking pag-ibig. So ito ang source, the strength that we get, that kaya natin sa pamamagitan ng panatili sa pag-ibig ng Diyos. So, of course, hindi na madali, mga kapatid. Hindi lamang mahirap, imposible, minsan. Imposible. For example, love means forgiveness, ang pagpapatawad. Imposible ang magmahal sa taong suklam-suklam, sa taong nagpahirap sa atin, ang nagbigay ng matinding suliranin sa buhay natin, di ba? Ayaw natin sa ating buhay. How can we love? Sometimes even we cannot forgive, no?
But then Jesus is asking to love them. So my dear brothers and sisters, kaya ba natin? Parang impossible ang magmahal sa taong sa tingin natin ay sobra na ang palalaman at panlalait o pang-alipustang ginawa sa atin. Those who abuse us, take advantage of us, those who betray us, those who hurt us, kaya ba natin? Posible natin. Sa ganang makatawong kakayahan lamang, imposible nga. Walang kaduha-duha. Subalit sa ganang kapangyarihan ng Diyos mula sa taas, kaya natin ito. Kung nakaya ni Pedro na mapusok at madaling magalit at tumanggap kay Cornelio, kaya natin ito sa tulong at awa ng Diyos. Pero hindi lamang ito ayon sa daloy ng biyaya mula sa taas. No, we cannot just say ang guides bahalang Panginoon. No. So meron din tayo dapat puhunan. Meron tayong dapat puhunan. Meron din tayong karampatang tungkulin sa Kanya. Ang manatili sa Kanyang pag-ibig. Ang mananatiling kaugnay at kaakibat ng Diyos. Tulad ng sinabi niya sa atin noong nakaraang linggo. No, sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Diba? I am the vine, you are the branches. Ang kahalagahan ng pagiging karugtong tuwina, tulad ng sanga sa puno, tulad ng mga ubas na hindi mamumukadkad kung hindi ito galing sa sangang na ugnay sa puno. Mga kapatid, mahirap ang pangaral na ito. Mahirap. Hindi lamang mahirap, bakus imposible. Ngunit imposible lamang ito kung hindi natin isa sa puso, isa sa diwa, at isa sa buhay ang Kanyang paanyaya sa atin sa araw na ito. Manatili kayo sa aking pag-ibig. And the best expression of love is Eucharistia. Ang Eucharistiyang ito ay garantiya, pangako at katuparan ng katotohanan unti-unting nakaganap na sa ating buhay. Pag-ibig na walang pagtatangi, walang pagpasubali at lubusang pananatili sa biyayang dulot niya kay Kristo. So my dear brothers and sisters, now let us ask the grace that we may always remain in love with God, so that sana nga maging instrumento tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapwa-tao. Magtayo pong lahat. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. May saysay lamang ang ating buhay kapag ito'y tigib ng pagmamahalang tulad ng pagmamahal ng banal na Santatlo para sa atin. Sapagkat batid natin ang kahalagahan ng ganitong kaloob, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng Kristiyano, naway sa kanilang pagmamahal kay Jesus ay makakita sila ng inspirasyong magmahalan tulad ng Kanyang iniuutos at magsikap para sa pagkakaisang idinalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at lahat ng Obispo,
Naway manatili silang nagkakaisa sa buklod ng pagmamahalan kung paanong si Jesus ay kaisa ng Ama. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng tao sa mundo, naway maunawaan nilang tanging sa pagkapatirang pagmamahalang gaya ng kay Kristo, makapagtatamo sila ng tunay na pagsulong at pangmatagalang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating pamayanan at sa lahat ng bumubuo nito, naway magsikap tayong mapalago ang pangkapatirang pagmamahalan sa pamamagitan ng pagsugpo sa pagkamakasarili at lahat ng anyo ng kawalang katapatan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mananampalatayang nagdiriwang ng Flores de Mayo sa karangalan ni Mariang Kabanal-Banalan, naway tumulad sila sa kaniyang katapatan at kalinisan ng pagmamahal para sa lahat. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pari, mga relyoso at relyosa, naway lumago sila sa kanilang bokasyon sa pamamagitan ng proseso ng paghubog at pagsasanay upang silang lahat ay maging mga kapanipaniwalang saksi at tagapagpatunay sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Hesus, naway lahat ng aming gaway maging mapagmahal alang-alang sa pagmamahal at sa gayoy papaigin sa lupa ang pagmamahal na nagbubuklod sa iyong Ama at sa Espiritu Santo magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng hain mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magsasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, ang turo ni Jesus na Panginoong natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot ng pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang announcements. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish. Ikalawa, kaugnay sa mga kaganapan ngayong Flores de Mayo, magpapatuloy po ang pag-aalay ng bulaklak kay Inang Maria sa lahat ng misa para sa Linggo ng Mayo kasama ang mga anticipated Mass. Magbebenta by donation ng ating Legion of Mary para sa offering. Ang malilikom mula rito ay itutulong sa iba't ibang gawain ng Legion of Mary. Maaari rin po kayong magdala ng sarili ninyong bulaklak. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, ay may katikesis para sa mga bata tungkol sa iba't ibang titulo ni Maria sa ating Formation Center. Ang programang ito para sa mga bata ay magtatapos sa Flores de Maria Procession sa May 25, Sabado, 4 p.m. Paalala na mayroon po tayong pagdarasal ng Rosaryo tuwing 5:30 ng umaga sa buong buwan ng Mayo, liban sa mga Miyerkules kung kailan magsisimula ang pagdarasal sa 5:00 ng umaga. Ikatlo, sa darating na May 19 ay ipagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng Novena to the Holy Spirit na magsisimula sa darating na May 10, Biyernes, sa ating 6 a.m. Mass. Ikaapat, sa paggunita ng Mother's Day sa susunod na linggo, May 12, ay inaanyayahan ang mga bata na mag-alay ng kanilang mga panalangin sa kanilang ina. Maaari po tayong mag-uwi ng makulay na papel mula sa likod. Ito ay ihahandog ng mga bata sa offertory sa mga misa natin sa susunod na linggo. Magkakaroon din ng espesyal na pagbabasbas para sa ating mga ina. Panghuli, inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng ilang minuto pagkatapos ng misa para sa veneration para sa relic ni na San Juan Maria Vianney at Santa Clara. Sa punto pong ito, tinatawag po natin ang Narido family para pamunuan ang panalangin. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para kay Santa Clara. O Santa Clara, kaisa sa kaluwalhatian ng Panginoon, pinagkakaloob ng kapangyarihang maghimala sa tuwina at pinagpalang magbigay ng tulong kaginhawaan sa may karamdaman. Sumasamo kami sa iyo, tulungan mo kaming makamtan mula kay Hesukristo, sa awa ni Mariang Birhen na kanyang ina, ang kahilingang buong katapatan at kataimtiman naming hinihingi. Ito naway maging karapat-dapat makapagbigay karangalan sa ngalan ng Diyos at makabuti sa kaganapan ng aming kaluluwa. Pinupuri ka namin, Santa Clara, dahil itinalaga mo ang iyong buhay sa banal na karukhaan at panalangin upang masundan ang bakas ni Kristo. Tulungan mo kaming magkaroon ng pagtitiwala sa Ama, gaya ng pagtitiwala mo sa Kanya na laging bukas palad at ng matiwasay na pagtanggap sa Kanyang kalooban para sa amin. Amen. Santa Clara ng Assisi, Ipanalangin mo kami. Panalangin para kay San Juan Maria Vianney. San Juan Maria Vianney, pintakasi ng tanang mga pastol ng Kawan, ipanalangin mo kami. Walang kawalang pag-asa, paghihirap o pagsubok ang humadlang sa iyo. Walang pag-uusig, pagdaralita o pagtitiis ang kailanman nakasiphayo sa iyong nag-aapoy na pagnanasang maglingkod. Sapagkat iniugat mo ang iyong sarili, maging sa iyong karupukan at kahinaan kay Jesus na siyang pinagmumulan ng iyong lakas. Tulungan mo kaming mga naghihirap, sinusubok at nangangamba. Nanganganib kaming tangayin sa kawalan.
Akayin mo kaming kumatig lagi sa pagmamahal ng Panginoon upang ang aming pagsisilbi ay magkaroon ng tunay na pamumunga. Ang puso ni Jesus ay marunong makinig at makiramdam sa kilos ng Espiritu na nagpapakita sa kalooban ng Ama. Tulungan niyo kaming hanapin ang landas na ipinatatahak sa amin. Ang puso ni Jesus ay pusong nag-aapoy para sa kaharian ng Diyos. Magsumikap sana kaming maipagkamit ang katarungan at kapayapaan. Ang puso ni Jesus ay handang mag-alay ng buhay para sa tupa, gaya mo. Ihandog nawa namin ang aming sarili tulad ng ating mabuting pastol. Amen. San Juan Maria Vianney, Ipanalangin mo kami. Pagsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Magsiko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak, tinubos kayo ng Diyos at hinirang kayong maging kanyang mga anak. Puspusin nawa niya kayo ng kagalakan. Amen. Pinagkalooban kayo ng manunubos ng ganap na kalayaan. Magtamo nawa kayong buhay na walang hanggan. Amen. Sa pananampalataya, bumangon kayong kasama ni Jesus sa bautismo. Maging banal nawa ang mga buhay ninyo upang kayo'y makasama niya magpakailanman. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.